Ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa paglupig mo sa iyong mga kalaban, kundi ito ay makukuha mo sa pagbibigay ng pag-ibig na may kakayahang baguhin ang puso ng iyong mga kaaway. Kapag nagawa mo yan, nanalo ka na bago pa man magsimula ang laban. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kinilala sa larangan ng sining ng pagtatanggol sa sarili. Nagpakabihasa, pinalaganap, at ibinahagi sa lahat ang kakayahang depensahan ang sarili habang iniiwasang masaktan ang umaatake. Paano nga ba gamitin ang lakas ng kalaban para lupigin siya? Ang kwento ni Manuel Omar N. Camar o yung tinaguriang The Aikido King of Philippine Cinema. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Manuel N. Camar sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa mga pangalang Omar o Omar Camar. Siya ay isinilang noong taong 1938. Taong 1957 nang ang isang retiradong Filipino-American US Army veteran na si Benjamin Galarpe ay naging kauna-unahang kinatawan ng Pilipinas sa Japan para magsanay sa ilalim ng pamamahala ni Sensei Morihei Yoshiba na siyang founder ng martial arts na Aikido. Pagkalipas ng 6 na taon, naatasan siya na palaganapin dito sa bansang Pilipinas ang Aikido. Taong 1963 nang itatag niya ang kauna-unahang Aikido Club sa Pilipinas na nakabase sa Manila. Isa si Omar Camar sa pinakamahusay na naging estudyante ni Sensei Benjamin Galarpe, at pagkalipas lang ng sandaling panahon ng pagsasanay ni Omar ay patuloy at nagiging bihasa siya sa nasabing martial arts hanggang sa maging black belter na rin ito. Kalaunan, ginawa na rin siyang Aikido instructor ng kanyang guro. Sa katunayan, ipinadala pa siya ni Sensei Galarpe sa Guam Police Science Academy sa Amerika para magsagawa ng training at seminars sa mga kapulisan doon. Pagbalik niya sa bansa, si Omar ay isang 8th Dan black belt na at pangunahing miyembro ng Manila Aikido Club at Philippine Aikikai Federation. Ang Aikido ang itinuturing na pinakamakatao sa lahat ng martial arts dahil bagamat umaatake ka rin, ay nakopokus naman ang sining na ito para sa pagdepensa sa sarili lamang laban sa iba't ibang klase ng pag-atake, habang sa kabilang banda ay iniiwasan mong gantihan o saktan ang umaatake sa iyo na lubhang delikado, lalo pat ang mga nakakalaban mo ay may intensyong manakit sa iyo. Kaya't ito ay nangangailangan ng matinding presensya ng pag-iisip at kondisyong pisikal ng katawan. Ang Aikido ay meron ding tinatayang 10,000 teknik ng pagdepensa, kaya't kung ikaw ay talagang bihasa sa martial arts na ito, ay magagawa mong ibalik sa kalaban ang lakas niyang ginagamit para sa iyo para talunin ang sarili niya mismo. Lubhang kakaiba ang martial arts na ito na pinapalaganap ni Omar noong mga panahon na yun, at nagsasagawa sila ng mga pagsasanay, mga exhibition match at mga seminar sa mga lugar ng Bicol, Pampanga, Baguio City, Olongapo, Cebu City, Batangas City at sa iba't iba pang panig ng Pilipinas. Ito rin ang nagdala kay Omar sa isa pang karera na di niya inaasahan darating sa kanyang buhay. Sa kanyang mga palabas ay nakikita at hinahangaan din siya ng mga direktor o producers ng mga pelikula na nakakapanood sa kanya. Huling bahagi ng dekada 60, minsan na siyang itinambal kay Roberto Gonzales na noong mga panahong yun ay namamayagpag sa kanyang mga martial arts movies, at naisama rin siya sa mga pelikulang aksyon nina FPJ, Eddie Garcia, Dante Rivero, Tony Ferrer at iba pang mga action star noong mga panahon na yun. Dito rin tinaglay ni Omar ang bansag na King of Aikido of the Philippine Cinema. Naging international star din siya nang mapasama naman sa mga Hollywood martial arts movies, at ang ilan nga sa mga ito ay ang mga pelikulang Missing in Action ni Chuck Norris, Golden Triangle ni Shoji Karada, at nakasama din niya si Carter Wang ng Hong Kong at si James Eaglehart nang noon ay isang football superstar sa Amerika.
Naging movie actor siya hanggang dekada 80 kung saan nasungkit pa niya ang Raho Sulaiman Award at naging nominado din bilang Best Supporting Actor para sa pelikulang Tanikalang Dugo na isang napakagandang patunay sa kanyang napakahusay na pagganap. Samantalang kasabay ng kanyang pagganap sa mga pelikula, kinilala din ng mundo ang kanyang kahusayan bilang martial arts artist nang siya ay maging kinatawan ng Aikikai Foundation na nakabase sa Tokyo sa bansang Japan bilang kanilang pandaigdigang himpilan. Bahagi din siya ng mga pandaigdigang palabas at pagpupulong na ginanap sa Amerika at naging martial arts consultant din si Omar sa isang prestiyosong martial arts training school sa West Germany. At sa mga misyon niyang ito ay nakatanggap siya ng mga sertipiko at pagkilala at itinanghal pa siya bilang kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng iba't ibang parangal sa mundo ng martial arts gamit ang kanyang ipinagmamalaking Aikido. Taong 1978, nang formal na ipinamana sa kanya ni Sensei Galarpe ang pagiging presidente at pangunahing instruktor ng Manila Aikido Club. Lalo pa niyang pinaigting ang kampanya sa pagpapalaganap ng Aikido dito sa bansa hanggang sa alukin siyang sanayin o turuan ng nasabing martial arts technique ang anak mismo ni Pangulong Marcos, ang noon ay bata pa at ngayon ay presidente, Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos matuto ng batang Marcos, ang Presidential Security Group naman ng Pangulong Marcos ang sinanay ni Omar bilang kanilang chief instructor sa martial arts. Maliban dito, naipakilala din ng Aikido bilang isang kurikulum sa Philippine National Police Academy o PNPA dahil nila ay bagay na bagay ang Aikido para sa mga alagad ng batas dahil ito ay hindi bayolente ngunit epektibong paraan para pigilan ang mga kriminal nang hindi napipinsala ang mga ito dahil sila man ay may mga karapatan din. Dahil sa ginawang ito ni Omar, nakuha niya ang respeto ng mga tao. Minsan na rin niyang pinakinabangan ang pagkilalang iyon nang minsang siya ay tumakbo at nanalo bilang isang independenteng konsehal sa 2 distrito ng Quiapo sa Maynila noong dekada 80. Samantala, bilang pinuno ng Manila Aikido Club, si Sensei Omar na rin ang ginawang instruktor ng Philippine National Training Institute o PNTI na nakabase sa Campo Vicente Lim sa Canlubang sa Laguna. Naging founder din siya ng PNP Aikido Club sa Campo Crame sa Quezon City. Taong 1999, nang ginawa naman siyang instruktor sa Philippine Public Safety College o PPSC para sanayin ang mga naghahangad maging opisyal ng kapulisan sa PNPA. Napapunta din si Sensei Omar sa Campo Mariano Castañeda sa Silang sa Cavite at sa iba't iba pang mga kampo militar at kapulisan sa buong bansa. Maganda ang naging bunga ng kanyang pagsisikap na ito na palaganapin ang mapayapang sining ng pagtatanggol sa sarili dahil naging founder na rin siya ng PNPA Aikido Club at higit sa lahat, ang Aikido ay minsan ang kinilala at natatanging martial arts subject sa akademya ng mga alagad ng batas. Sobrang minahal at ganun na lang ang dedikasyon ni Sensei Omar sa larangan ng Aikido na kanyang nadala hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi siya tumigil at nagpatuloy siyang magsanay para sa mga kabataang nais matuto sa sining na ito. Nagkaroon siya ng sakit na diabetes hanggang sa magkaroon na ito ng napakaraming komplikasyon, ngunit patuloy pa rin siyang nagsasanay habang nakikipaglaban sa kanyang dinadalang sakit. Ika-22 ng Setyembre ng taong 2010, habang siya ay dinadialysis, inatake na rin siya sa puso na di na niya nakayanan pa habang siya ay nasa ospital ng UST. Si Sensei Manuel o si Sensei Omar Kamar ay niyakap ang sining ng Aikido hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Siya ay pumanaw sa edad na 72 taong gulang. Ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa paglupig mo sa iyong mga kalaban, kundi ito ay makukuha mo sa pagbibigay ng pag-ibig na may kakayahang baguhin ang puso ng iyong mga kaaway. Ikaw kaibigan, nagagawa mo bang talunin ang iyong mga kaaway bago pa man magsimula ang laban? O nagiging palaban ka lang kapag nandyan na ang resback ng iyong mga kaibigan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli,
Paalam!